Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises sa ilang mga paran, "Piliin mo ang kinikilalang puno ng bawat lipi at patiktikan mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo." Pagkaraan ng 40 araw ng paniniktik, umuwi na sila at humarap kay Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipo noon sa Paran Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, "Nagpunta kami sa lugar na pinatiktikan ninyo sa amin. Mainam ang lupaing iyon, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni Anak, sakop ng mga Amalesita ang Negeb. Ang kataasan ay tinitirhan naman ng mga Heteo, Hebuseo at Amoreo. Ang nasa baybay dagat naman at ilog Hordan ay mga Kananeo." Pagkatapos nilang magsalita, pinatahimik ni Caleb ang bayan at kanyang sinabi, "Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila at tiyak na malulupig natin." Sumagot ang ibang tiktik, "Hindi natin sila kaya pagkat mas malakas sila sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat." Ito ang sinabi nila, "Higante ang mga taga roon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buo. Nakita namin doon ang mga Nephilim, ito'y lahi ni Anak, buhat sa Nephilim. Halos hanggang tuhod lamang kami." Ang buong bayan ng Israel ay nalungkot at magdamag na nanangis. At nang magbalik ang mga tiktik, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Hanggang ngayoy patuloy pa ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko. Buhay akong Panginoon. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kayo'y mamamatay dito sa ilang. Ang 40 araw na paniniktik ninyo sa lupaing yaon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong yaon. Akong Panginoon ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang." Ang salita ng Diyos. Panginooy masintahin ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto hindi alumana. Ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginooy masintahin ang bayan mo'y gunitain. Parang ningas kugon ang lahat ng ito'y kanilang nilimot. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos. Habang nasa ilang ang sariling hilig ang siyang sinunod. Sa ilang na iyo'y kinalaban nila at sinubok ang Diyos. Panginooy masintahin ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginooy masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Sinabi sa kanya ng isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gaputok may ditumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta."
Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae, ngunit ang tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapanalig. Narito naman po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Ngayon po ay ating ginugunita, optional memorial, si Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Dalaga po, virgin and martyr. Ito po si Santa Teresa Benedicta de la Cruz ay isang philosopher, famous, pero na-martyr ho, na kuwan siya doon sa gas chamber ng Nazi during the Nazi time. Alam ho ninyo, ang nanay ay napakahalaga sa ating buhay. Pero bakit isang araw lang sa buong taon may Mother's Day? Hindi ho ba? Dahil mahalaga yan na handa ang isang nanay na talagang gawin ang lahat para lang mabuhay ang isang anak, mapaligaya at magkaroon ng magandang kinabukasan. Nakakalimutan natin na mahalaga ho pala ang nanay sa atin. Kung papaano tayo inalagaan, pinalaki, binigyan, sana ng magandang buhay, pero lagi tayong nakalilimot sa ating mga nanay. Dito ho ating napakinggan kung papaano kahit na ho tinutuya, kinikritisize ang babae, lumapit sa Panginoon at sinabi niya, "Ginoo, tulungan mo ako." Dahil pinahihirapan ng isang demonyo ang anak kong babae. Alam ho ninyo, ang unang sagot ng Panginoon, kung walang pananampalataya, yung tiyaga ng isang ina, ay baka ho nawala na ng pag-asa. Give up na kaagad. Kasi sabi niya, hindi tama na kunin ang tinapay sa mga bata at itapon ito sa mga tuta. Ay hindi ba? Parang malaking insulto. Ay test lang naman pala. Pero sumagot po, napakinggan ho ninyo, sabi niya, "Totoo nga, Ginoo, pero kinakain naman ng mga tuta ang mga nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga amo." Tingnan niyo ho, kinumpara niya ang sarili sa isang aso para lamang ho mapagaling ang kanyang anak na babae. Kaya sinabi ho ng ating Panginoon, "Babae, napakalaki ng iyong pananalig." Napakalaki ang iyong pananalig. Sa oras din yon, alam natin, gumaling po iyong anak. Mga kapatid, gaano ba talaga katatag ang ating pananampalataya? Ganyan ba katatag? Gaya ng nanay na ito na napakinggan natin sa mabuting balita? O baka naman, kapag tayo ay pinahihirapan na, kapag tayo maaring persecuted o kung maaring maraming criticism, tayo ay tumatahimik na lamang at hindi na tayo nagsasalita. Dahil natatakot. O baka naman, mayroon pa tayong hinihingi na pabor, kaya kahit na papaano ay susunod na lang tayo para kahit na may corruption and so on. Hindi ba ho, kadalasan nangyayari ang corruption ay dahil tayo din naman ho ay kasama. It takes two to tango. Ay dahil ho, kapag hindi ka nagbigay ng langis, palangis, akala mo hindi na magagawa, hindi na mapipirmahan, halimbawa ang mga nilalakad mong mga papeles. Kaya tuloy, nagkakaroon na ng tradisyon
sa mga government employees na hindi kikilos kung wala munang padulas. Kabahagi tayo. Kaya nga ho, kahit ng presidente ay ayaw niyang mga ganito. Tayo din, sinihingi din ng Panginoon, sana wag tayong maging corrupt din. Kung nais natin na maayos ang lipunan, kung maayos ang ating pamilya, huwag tayong maging halimbawa na kung saan wala barabagang halaga ang pananampalataya sa ating buhay. Tayo ba'y madalas? O tuwing linggo, tayo ba'y sumasama at sumasamba at nakikisa sa mga misa kapag linggo? O baka naman, paminsan-minsan lang, kung tayo'y ginaganahan, kung tayo'y tamad, never mind, maawain naman ang Panginoon. Lagi ang argument natin ganyan. Dahil mahal tayo ng Diyos, ay kahit na tayo'y may mga bagay na ginagawa natin na salungat sa kalooban ng Diyos, okay lang, dahil mahal tayo ng Panginoon. Ganun ba? We presume too much. Ang wagas ng pagmamahal ng isang ina ay mas lalo pong wagas ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Tayo dapat handa na tiisin ang lahat para po lang sa kabutihan ng ating pamilya, kabutihan ng ating kabarangay, kabutihan ng ating lipunan. Handa ba ho tayo na magsakripisyo gaya ng Panginoon na tulungan ang lahat para tayo ay magkaroon ng masaganang kinabukasan? Hindi natin masisisi ang iba. Baka naman, tayo ang nagkulang. Kaya tayo'y nakakadagdag. We add, not minus sana, but add. We add what? We add to the corruption. We add to the evil that is around us. Bawasan na ho natin. Gayahin natin ang babae ito. Sa bawat sandali ay nararapat para sa lahat ng mga Katolikong Kristiyano na may sa buhay ang tunay na pananampalataya. Let us pray for an honest, authentic faith in God. Amen. Through His loving